sa isang malawak na lupain sa probinsya ang Laguna, kung saan ang nga puno ng niyok ay yumuyuko sa bawat ihip ng hangin. Doon nakatayo ang antigong bahay na bato nga de la Cruz. Ang bahay ay isang matatak na saksi sa paglipas ng maraming henerasyon. Ang nga pader nito ay puno nga kwentong katapangan at ayon sa iilan ng kadiliman. Ngunit para kay Leo, ang tanging tagapakmana, ang bahay ay isa lamang malaking entablado para sa kanyang susunod na viral na vlog. Siya ay isang binatang modernong panahon na ang tanging pinaniniwalaan ay ang kapangyarihan ng internet at ang bilangang likes at shares. Ang makwento ng kanyang lolo Adolfo tungkol sa mga manunugis, aswang at mga engkanto ay para sa kanya ay masinaunang alamat na lamang, perpektong material para sa kanyang channel na Leo Vlogs, Mythbuster. Habang si Leo ay abala sa pagayos ng kanyang kamera, si Lolo Adolfo naman ay tahimik na nakaupo sa kanyang siliang tumba-tumba. Ang mamatay na katanaw sa papalubok na araw. Ang isip ay lumilipat sa mga alala ng laban na hindi kayang unawain ng mundo ng kanyang apo. Sa gitna ng dalawang makaibang mundong ito ay si Elara, ang bago nilang kasambahay. Siya ay isang dalagang may ngiting laging nakapinta sa labi at may magalaw na punong kahusayan. Sa maikling panahon, nakuha niya hindi lamang ang tiwala ni Leo, kundi pati na rin ang bihirang pahanga ni Lolo Adolfo. Tila siya ang pirasong na duduktong sa nakaraan at kasalukuyan ng pamilya. Ngunit isang hapon, ang payapang takbongang buhay sa bahay na bato ay biglang binasak ng isang tawag sa telepono. Ang dating mamong mukha ni Elara ay biglang nabalot ng takot. Ang kanyang mata ay nanlaki habang nakikinig sa balita mula sa kabilang linya. Sa nanginginig na boses, ipinaalam niya na ang kanyang pamilya sa malayong probinsya ay tinamaan ng isang misteryosong sakit. Walang lagnat, walang ubo, ngunit unti-unting nanghihina at nakakaroon ng maitim na marka sa balat. Agad na kumunot ang nuni Lolo Adolfo. Sa kanyang isip, hindi iyon sintomas ng ordinaryong karamdaman. Iyon ay mapalatandaan ng isang sumpa, isang madilim na mahika na matagal na niyang hindi nakakasagupa. Sa kabilang banda, si Leo, habang nakukunwaring nakikisimpatya, ay palihim na ngumiti. Isang misteryosong sakit, isang malayong probinsya, isang desperadong dalaga. Ito ang perpektong drama na magpapataas sa kanyang views. Nang sabihin ni Lolo Adolfo na kailangan nilang sumama kay Elara upang tumulong, mabilis na pumayak si Leo. Ang hindi nila alam, ang paglalakbay na kanilang tatahakin ay hindi patungo sa isang lugar na nangangailangan ng tulong, kundi patungo sa isang bitak na maingat na inilatag. Isang bitak na ang pain ay ang dugo at mga kasalanan ng nakaraan. Ang makinis at maingay na sementong ng siyudad ay dahan-dahang napalitan ng baku-bakong daan na nilamon ng ang lupa at mga damo. Ang mga nagtataasang gusali na sumasalo sa usok ng sibilisasyon ay naging mga naglalakihang puno ng akasya at nara. Ang kanilang mga sanga ay nagsasalikop sa itaas na tila bumubuong isang natural na lagusan patungo sa isang mundong matagal ng nalimutan. Bawat kilometro na kanilang tinatak ay isang hakbang palayo sa lahat ng pamilyar, isang paglalakbay patungo sa pusong kawalan. Para kay Leo, ang bawat lubak at bawat liko ay isang bagong eksena para sa kanyang vlog. Itinutok niya ang kanyang maliit na kamera sa sarili, isang malawak na ngitiang nakapaskil sa kanyang mukha habang ang sasakyan ay marahang umusad at ayun na nga makalots. On a road trip to the unknown tayo ngayon, sabi niya sa lente, ang kanyang boses ay puno ng artipisyal na kasabikan. Sinusundan natin ang ating kaibigang si Elara papunta sa kanyang probinsya. Mayroon daw kasing misteryosong sakit doon. Ano sa tingin niyo? Abutan kaya natin ang zombie apocalypse? Hunting season na ba nga aswang lolo? Sabay tawa sa sariling biro at itinutok ang kamera sa kanyang lolo na nakaupo sa tabingan driver. Ngunit si Lolo Adolfo ay tila na sa ibang dimensyon. Wala siyang naririnig sa maingay at biro ng kanyang apo. Ang kanyang mga mata ay matamang nakamasit sa labas. Sa bawat puno na kanilang nadadaanan,
Sa hindi pangkaraniwang katahimikan ng paligid na hindi man lang binabasag ng huni ng maibon. May isang bigat sa hangin, isang lamig na nanunuot sa buto na hindi dulot ng aircon ng sasakyan. Alam niya ang pakiramdam na ito. Ito ang pakiramdam ng isang lugar na may itinatagong luma at masamang lihim. Sa likod, si Elara ay tahimik lamang. Ang mga mata ay nakatuon sa daan at tila kinakabisado ang bawat detalye. Paminsan-minsan, may tuturo siyang isang lumang tulay na gawa sa kahoy o isang malaking bato na hugis kalabaw. Mga palatandaan patungo sa kanyang nayon na tinatawag na Baryo Malalim. Sa bawat sagot niya sa mga walang kwentang tanong ni Leo, mayroong bahid ng lungkot at pag-alala. Ngunit mayroon ding isang kislap sa kanyang mamata na hindi mawari kung ito ba ay pag-asa o isang bagay na mas malalim at mas kalkulado. Pagkatapos ng halos 6 na oras na biyahe, narating nila ang isang arko na gawa sa kawayan na may nakasulat na kupas ng mga letrang maligayang pagdating sa Baryo Malalim. Isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Walang mga batang naglalaro sa kalsada. Walang mga asong tumatahol bilang pagbati sa mga bagong dating. Ang mabahay ay gawa sa luma at maitim na kahoy. Magkahahiwalay na tila ba ang bawat pamilya ay may iniwasang sakit mula sa kanilang makapitbahay. Maging ang sikat ng araw ay tila nahihirapang tumagos sa makakapal na dahon ng puno na nagiwan sa buong baryo sa isang malungkot na takip silim kahit katanghalian pa lamang. Perfect, bulong ni Leo sa sarili habang maingat na ibinababa ang bintana at sinimulang kunan ng video ang paligid. "Welcome to Ghost Town, Philippines!" Sabi niya sa kanyang kamera. Sinasadyang pag-arte na tila natatakot habang naglalakad palabas ng sasakyan. "Mga kalots, ang creepy dito. Parang anytime may lalabas na multo." "Lolo, ano sa tingin mo? May signal kaya ng wifi dito o signal lang ng kaluluwa?" Patuloy niya sa kanyang pagbibiro. Ngunit ang atensyon ni Lolo Adolfo ay hindi nasa kanya. Ito ay nasa isang malaking puno ng baletesa di kalayuan. Ang maugat nito ay tila mga ahas na gumagapang sa ibabaw ng lupa at ang mga sanga nito ay tila mga kamay na nakaumang sa langit. Handang dumaklot sa sinumang maglalakas loop na lumapit. Bumaba siyang sasakyan. Hindi pinapansin ang apo at dahan-dahang lumapit sa gilid ng daan. Yumuko si Lolo Adolfo at dumakot ng kaunting lupa. Itinapat niya ito sa kanyang ilong at marahang inamoy. May amoy ito ng luma at nabubulok na mga dahon. Ngunit sa ilalim niyon, mayroon pa siyang naamoy na iba. Isang amoy na matagal na niyang hindi nalalanghap. Ang amoy ng pinakuluang mga ugat at nasunok na mga buto. Ang amoy ng itim na mahika. Tumayo siya at pinakpagan ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay mas lalong naging seryoso. Ito ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Hindi lamang isang simpleng sumpa ang bumabalot sa lugar na ito, kundi isang malakas at sinaunang kapangyarihan. "Pasensya na po kayo. Ganito po talaga dito ngayon simula nang makasakit ang mataw." Malungkot na sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay tila nagpapaliwanag sa katahimikan ng baryo. "Halina po kayo. Dito po ang bahay namin." Itinuro niya ang isang bahay na medyo mas malaki kaysa sa iba na nakatayo sa isang maliit na burol. Sumunod sila. Si Leo ay patuloy sa pagflok, kinukunan ang bawat detalye ng nakatakot na baryo para sa kanyang manunod. Habang si Lolo Adolfo naman ay tahimik na nagmamasid, ang bawat anino at bawat tunog ay kanyang pinakikiramdaman. Ang kamay niya ay marahang dumadapo sa isang maliit na anting-anting na nakasabit sa kanyang leg sa ilalim ng kanyang damit. Pumasok sila sa bakuran ng bahay kung saan isang lalaking nasa katanghaliang gulang. May payat na pangangatawan at may mamatang tila laging nagmamasid ang naghihintay sa kanila. Isang ngiti ang sumilay sa labi nito, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mamata. Ang kamera ni Leo ay handang kumuha ng imahe. Ngunit hindi nito kayang i-record ang katotohanan na sila ay hindi mabisita na dumating upang tumulong, kundi matupan ako sang pumasok sa lunggang lobo. Maraming salamat sa pagdating ninyo, Lola Adolfo, Sir Leo.
Sabing lalaki. Ang kanyang boses ay malambing ngunit walang init tila isang himig na pinag-aralan mula sa isang lumang plaka. Ito si Tio Mateo, ang kapatid ng ina ni Elara. Ang kanyang pangangatawan ay payat na tila kinakain kang sariling anino at ang kanyang nga mata na bihirang kumurap ay tila sinusuri ang bawat pulgadang kanilang pakataw. Hindi bilang nga panauhin, kundi bilang mga bagay na matagal na niyang pinag-aaralan sa malayo. Hindi niyo alam kung gaano kalaki ang utang na loob namin sa inyo. Si Elara ay napamahal na sa amin at ang pagtulong ninyo ay isang biyaya mula sa langit. Ngunit sa likod ng mga magagalang na salita, naramdaman ni Lolo Adolfo ang isang nakatagong panunuya. Isang malamig na kuryenteng gumapang sa kanyang likuran. Iginiya sila ni Tio Mateo papasok ng bahay. Ang loop nito ay mas madilim pa kaysa sa labas. At ang hangin sa loop ay mabigat at tila hindi gumagalaw. Ang amoy ay pinahalong alikabok, tuyong dahon at isang kakaibang samyo na hindi mawari ni Leo. Ito ay matamis ngunit may pait, parang bulaklak na nagsisimula ng mabulok. Para kay Lolo Adolfo, ang amoy ay pamilyar at kasuklam-suklam. Ito ang halimuyak ng pinakuluang dakta ng itim na balete at sinunok na kamangyan. Nasangkap na hindi ginagamit para sa paggagamot, kundi para sa pagtawag sa mga nilalang na hindi dapat pangalanan. Ang makasangkapan ay kakaunti, gawa sa maitim at mabigat na kahoy. Sa isang sulok, may isang maliit na altar na may mga tuyong bulaklak at mga itim na kandila. Ang baho naman dito, parang bodega ni Lolo. Bulong ni Leo. Sa kanyang kamera, sinisigurong hindi siya maririnig ang kanilang mahos. Nahanda ng isang simpleng hapunan sina Elara at Tio Mateo. Mga pagkain karaniwan sa probinsya tulad ng adobong manok at sinigang na isda. Habang si Leo ay gutom na kumukuha ng kanin at ulam. Si Lolo Adolfo naman ay tahimik na kumuha ng kapiraso ng asin mula sa isang maliit na sisidlan sa kanyang bulsa at palihim na iwinisik ito sa kanyang plato. Isang maliit na ritual ng proteksyon. Isang ugali na nakasanayan niya mula pa sa kanyang kabataan. Nakita ito ni Leo at napangiti. Iniisip na ito ay isa na namang superstition na magandang idakdak sa kanyang flock. Ang usapan sa hapagkainan ay pilit at puno ng nakabibiging katahimikan. Si Tio Mateo ang laging nagsisimula ng kwentuhan, paulit-ulit na nagpapasalamat at naglalarawan sa sakit sa paraang napakalabo. Laging sinasabing parang kinakain ang kanilang lakas mula sa loob. Si Elara ay halos hindi nagsasalita. Ang kanyang mata ay laging nakayuko sa kanyang plato. Ang mukha ay isang perpektong maskarang pakalungkot. Pagkatapos ng hapunan, iginiya sila sa magiging silid nila. Ito ay nasa dulo ng pasilyo. Isang kwartong amoy luma at alikabok. May isang malaking kamanagawa sa narra at isang maliit na bintanang nakatanaw sa madilim na gubat. Sana ay maging mahimbing ang inyong tulog, sabi ni Tio Mateo bago isara ang pinto. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang ngalabi. Huwag ninyong pansinin ang anumang maririnig ninyo. Ang gubat ay may sariling mabulong sa gabi. Ang kanyang masalita ay parang isang paalala at isang babala. Nang bumaksa ang gabi, isang kumot ngang kadiliman at katahimikan ang bumalot sa baryo malalim. Isang katahimikan na hindi payapa, kundi mabigat at nagbabantay. Sinubukan ni Leo na mag-edit ng kanyang mapidyo ngunit walang signal, kaya't napilitan siyang humiga. Si Lolo Adolfo naman ay hindi humiga. Naupo siya sa isang silya sa sulok. Nakapikit, ngunit ang lahat ng kanyang mga pandama ay gising na gising at nagsimula ang mga tunok. Una ay isang mahinang kaluskos sa dingding na yari sa kahoy, tila makukong isang daga. May daga lang siguro, bulong ni Leo sa sarili at nagtalugbong ang kumot. Ngunit para kay Lolo Adolfo, ang tunok ay masyadong mabagal at sinasadya para maging isang daga. Ito ay tunok ng mahahabang kuko na marahang gumagapang. Sinusubok ang tibayng kahoy. Pagkatapos ay isang marahan at ritmikong pakatok sa salamin ng bintana. 3 katok, isang pahinto, at 3 katok ulit. Nagsisimula ng umambon. Naisip ni Leo na pilit kinukumbinsi ang sarili. Ngunit walang hangin sa labas at ang madahon ng puno ay hindi gumagalaw.
Alam ni Lolo Adolfo na hindi iyon patak ngang ulan. Ito ay isang pagtawag. Isang paraan ngam ganilalang ng gabi upang ipaalam ang kanilang presensya. Maya-maya, isang mahinang bulong ang tilanag mula sa ilalim ng sahig. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit parang isang pangalan na paulit-ulit na binibigkas sa isang nakahilakbot na paraan. Le-o, le-o. Ang hangin lang iyan na dumadaan sa mga siwangang sahig. Sabi ni Leo sa kanyang isip, ngunit nagsimula ng tumayo ang kanyang nga balahibo. Dinaman ni Lolo Adolfo ang kanyang anting-anting. Bahagya itong uminit. Isang kumpirmasyon na may presensyang masamang espiritu sa malapit. Bigla, isang malakas na kalabok ang yumanik sa kanilang bubungan. Tila isang mabigat na bagay ang biglang bumaksak mula sa langit. Napabalikwas nung bangon si Leo. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Ano yun? Gulat niyang tanong. Tumakbo siya sa bintana at sumilip, ngunit wala siyang nakita kundi ang kadiliman. Mula sa kabilang silid, narinig nila ang boses ni Tio Mateo. Ayos lang kayo riyan? Pusa lang siguro iyon na tumalon sa bubong. Ang kanyang boses ay kalmado, masyadong kalmado. Habang nakadungaw si Leo sa bintana, isang anino ang mabilis na dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Hindi aninong pusa hanggang puno. Ito ay mataas, payat, at may hugis ng isang tao. Ngunit gumagalaw ito sa paraang hindi natural. Napaurong siya mula sa bintana. Ang kanyang pagiging mythbuster ay biglang naglaho at napalitang ng dalisay na takot. Lolo, may nakita ako. Nanginginig niyang sabi. Hindi sumagot si Lolo Adolfo. Nakita rin niya ito at mas malinaw. Alam niyang sila ay inuobserbahan, sinusubok at hinihintay. Ang unang gabi ay isang pagsubok lamang. Pagsikat niyang araw, lahat niyang tunok ay biglang naglaho. Salmusal! Masaya silang binati ni Tio Mateo. Maganda ba ang tulok ninyo? Tanong niya. Ang namatay may kislap ng pag-alam. Medyo maingay lang yung madaga, pilit na ngiting sagot ni Leo. Sinusubukang ibalik ang kanyang kumpiyansa. Si Lolo Adolfo ay hindi umimik. Tinitigan lamang niya si Tio Mateo. Isang tahimik na hamon ang naganap sa pagitan ngang kanilang mamata. Sa kauna-unahang pakakataon, naramdaman ni Leo na ang pakikipagsapalaran ito ay hindi isang laro. At ang tsamarang hawak niya ay hindi kayang iligtas siya sa anumang nagtatago sa kadiliman ng baryo malalim. Kinabukasan, dala ang isang pinahalong determinasyon at pilit na katapangan upang iwaksi ang takot ng nakaraang gabi. Nakpasya si Leo na mag-isa na libutin ang baryo. Ito ay isang tahasang pakswe sa mahigpit na utos ng kanyang lolo na manatili lamang sa loob ng bahay. Para kay Leo, ang pinakamahusay na panlaban sa takot ay harapin ito ng direkta habang nakarecord siyempre. Ang kanyang kamera ang nagsisilbing kalasag. Ang lente nito ang nagbibigay na distansya sa pagitan niya at na katotohanang unti-unti nang gumuguhit sa kanyang isipan. Maingat siyang lumabas ngang bahay habang si Lolo Adolfo at Tio Mateo ay nasa kusina nag-usap tungkol sa mga halamang gamot. So, makalots, day 2 in the spookiest village ever. Bulong niya sa kanyang kamera. Pilit na pinasasaya ang kanyang boses habang dahan-dahang naglalakad sa maputik na landas. Wala pa rin tayong nakikitang aswang, mga tikbalang o kahit kapre. Baka natutulog pa sila o baka naman nag-abang lang sila ng perfect moment para sa aking vlog. Tignan natin itong bahay na ito. Sabay tutok ng kamera sa isang kubo na ang bubong. Ay, halos gumuho na. Mukhang inabandona na pero may mga nakasampay pang damit ng bata. Ang creepy, di ba? Ang bawat hakbang niya ay isang pagganap para sa kanyang mga manonot. Isang pagpapakita ng tapang na hindi niya tunay na nararamdaman. Ang katahimikang ng baryo sa umaga ay mas nakakakilabot pa kaysa sa mga tunok ng gabi. Ang nga bahay ay tila mabungong nakatingin sa kanya. Ang kanilang mabintana ay mga matang walang buhay. Walang makaong naglalakad sa labas. Tanging ang tunok lamang ng kanyang magayapak at ang marahang ihip ngang hangin ang maririnig. Sa dulong isang makitid na landas na halos natatakpan ng matataas na damo
Natakpuan niya ang isang maliit na kubo na naiba sa lahat. Ito ay mas maliit ngunit mas maayos. At mayroong manipis na usok na lumalabas mula sa isang maliit na chimenea na gawa sa pinatuyong putik. Sa labas nito, sa ilalim nga, isang malaking puno ng sampalok. Isang matandang babay ang abala sa pag-aayos nga. Mga pinatuyong dahon at ugat na nakasabit sa isang sampayan na gawa sa kawayan. Ang kanyang likod ay medyo kubana. Ang kanyang buhok ay puting-puti na parang sinulit na pilak. At ang kanyang balat ay kulubot na tila isang lumang papel na naglalaman ng mga kwento ng panahon. Nang maramdaman niya ang presensya ni Leo, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay siyang mapangasanlibong taon. At ang kanyang mata, malalim at maitim, ay tila nakikita hindi lamang ang kanyang panlabas na anyo, kundi pati ang kasaysayang dumadaloy sa kanyang nga ugat. Itinaas ni Leo ang kanyang kamera. Magandang umaga po, Lola. Bati niya, gamit ang kanyang pangflok na boses. Ako po si Leo. Ano po yung mga pinatutuyo ninyo diyan? Mukhang mga herbal medicine po, no? Gamot po ba yan sa misteryosong sakit dito sa baryo? Ngumiti siya sa kamera. Kumindat. Tila nagsasabing nakahanap siya ang isang authentic na karakter. Ang matanda, na makikilala bilang si Aling Sela, ay hindi ngumiti. Tinitigan niya si Leo mula ulo hanggang paa at ang kanyang tingin ay tumagos hanggang sa kaluluwa nito. De la Cruz, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at paos ngunit may bigat ng isang bato. Amoy na amoy ko ang dugo ninyo kahit sa malayo. Natigilan si Leo. Paano nalaman ng matanda ang kanyang apelido? Bago pa man siya makasagot, nagpatuloy si Aling Sela. Walang sakit sa baryong ito, iho. Lumapit ito ngang isang hakbang, ang mamata ay hindi inaalis sa pakakatitik kay Leo. Ang mayroon dito ay isang singilan, isang matandang utang na dugo, isang kasalanan na ibinaon sa lupa ngunit hindi namatay. At ang pagdating mo, ang pagdating ng iyong dugo, ang siyang nagdidilik dito upang muling sumibol. Naramdaman ni Leo ang panlalami ng kanyang pawis sa kabila ng init ng araw. Ang masalitaang matanda ay tila maahas na gumapang sa kanyang tainga at nahasik ng lason ng takot sa kanyang puso. Pinanatili niyang nakatutok ang kamera gamit ito bilang panangga. Lola, medyo hardcore naman po yung sinasabi ninyo. Pang horror movie, pilit niyang tawa. Prosige, go lang po. Magandang content yan. Hindi pinansin ni Aling Sela ang kanyang pagbibiro. Itinuro ng kanyang kulubot na daliri ang puso ni Leo. Ang lupa ay nauhaw at ang iyong presensya ang nagpaparamdam sa kanya ng uhaw na iyon. Umalis ka na habang may panahon ka pa. Umalis kayo ang lolo mo. Hindi ka ligtas dito. Ang lugar na ito ay isang bitak at ikaw ang pain. Tandaan mo, iho, sa gubat na ito, ang mga ngaso ay maariring maging isang hantot. Pagkasabi noon, tumalikot na si Aling Sela at pumasok sa kanyang kubo. Isinarado ang pinto na gawa sa sawali at iniwan si Leo na nakatayo roon. Tulala at nilalamig. Ilang sandali pa bago nakagalaw si Leo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamera. Ang pilit niyang katapangan ay gumuho at ang natira ay ang takot na sinubukan niyang itago. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Bawat kaluskos ng gadahon sa kanyang paligid ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nang makalayo na siya, muli niyang itinaas ang kamera at hinarap ito. Okay, makalots, mukhang nakahanap tayo ng local witch, bulong niya. Ang boses ay nanginginig kahit sinusubukan niyang itago. Grabe, full package ang experience natin dito. May haunted house, may mysterious illness, at may mangkukulam na. Ano pa kayang susunod? Pagbalik ni Leo sa bahay, sinalubong siyang matatalim na tingin ni Lolo Adolfo. Saan ka nang galing? Ang sabi ko'y manatili ka rito. Ikinuwento ni Leo na may halong pagbibiro upang pagtakpan ang kanyang takot. Ang tungkol sa matandang babae at sa nakakatuwang sinabi nito. Ngunit habang siya'y nagsasalita, ang mukhang kanyang lolo ay unti-unting nagbago mula sa galit patungo sa matinding pag-alala at pagkabigla. Nang banggitin ni Leo ang salitang utang na dugo,
Napahawak si Lolo Adolfo sa kanyang dibdib. Anong hitsura niya? Nagtitindangang nga gamot, tanong ngang matanda, ang boses ay seryoso. Tumango si Leo. Napapikit si Lolo Adolfo. Hindi iyon isang simpleng matandang nababali. Ang kanyang inilarawan ay isang babaylan. Isang tagapangalaga ng masinaunang kaalaman. At ang babala nito ay hindi isang biro. Isang utang na dugo, bulong ni Lolo Adolfo sa sarili. Ang kanyang boses ay punong ang pihati. Ang babala na kanyang kinatatakutan. Ang kasalanan ng kanilang angka na matagal na niyang sinubukang kalimutan ay nagsisimula ng magkatoto. Ang babala ni Aling Sela ay umaling-aw sa isipan ni Leo na parang isang basa na kampana. Ginagawang halimaw ang bawat anino at ginagawang banta ang bawat kaluskos. Ang gabi ay muling bumagsak, mas mabigat at mas nakakakaba kaysa sa nauna. Walang magkakaibang tunog, walang magkakalabok sa bubong. Sa halip, ang bumalot sa kanila ay isang ganap na katahimikan, isang katahimikan na mas nakakabingi. Tila ang buong gubat ay nakpipigil ngang hininga, nag-abang sa isang bagay na hindi maiwasan. At sa kalagitnaan ng malalim na gabi, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw na hindi basta sigaw ng gulat, kundi isang agaw buhay na daing ng isang taong nakakita sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ito ay isang tunog ng dalisay na takot at sakit na mabilis na pinutol at sinundan ng nakabibinging katahimikan. Napabalikwas sina Leo at Lolo Adolfo. Ang sigaw ay nakmula sa di kalayuan, sa direksyon ng gubat. Nakatinginan sila sa dilim at sa unang pagkakataon, nakita ni Leo sa mamata kanyang lolo ang isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Ang kislap ng isang mangangasong na kaamoy ng panganib. Kinaumagahan, ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Dalang ang babulong na usapan at magatakot na tingin ngang ilang taong naglakaslop na lumabas ngang kanilang nga bahay. Isang mangangaso, si Mang Nestor, ang natakpuang halos wala ng buhay sa gilid ng gubat kung saan niya laging inilalagay ang kanyang ngabitak. Ibinahagi ni Tio Mateo ang balita sa kanila habang sila'y nag-aalmusal. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pakikiramay at pagkabigla. Kawawa naman si Mang Nestor. Sabi niya habang umiling, mabuting tao iyon. Tiyak na ang Sigbin na naman ang may gawa. Parang isinumpa na yata ang aming baryo. Ang masalitang Sigbin ay binikas niya na may diin. Tila isang pangalang matagal ng kinatatakutan sa lugar na iyon. Nawala na ang lahat ng pagbibiro sa sistema ni Leo. Hindi na ito content para sa isang vlog. Isang tunay na tao ang nasaktan. Isang buhay ang muntik ng mawala. Kailangan nating puntahan. Lolo, sabi niya, ang boses ay seryoso. Kailangan nating makita kung ano ang nangyari. Pumilit siyang sumama sa kanyang lolo. Ang kamera ay nangingini sa kanyang kamay. Hindi na bilang isang tool para sa entertainment, kundi bilang isang manipis na pananggalaban sa katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Sumama rin si Tio Mateo upang gabayan daw sila. Dinalaw muna nila si Mang Nestor sa bahay nito. Nakahiga siya sa isang papak na kawayan. Ang kanyang katawan ay punong malalalim na kalmot. Masugat na tila gawang ang isang malaking hayop ngunit mas malinis ang hiwa. Ang kanyang asawa ay umiyak sa isang sulok. Ngunit hindi ang magasugat ang pinakanakakakilabot. Ito ay ang kanyang magamata. Nakadilat ang maga ito, nakatitik sa kawalan, punong takot na hindi nanawala. Hindi siya nagsasalita. Tanging isang salita lamang ang paulit-ulit niyang ibinubulong na parang isang sirang plaka. Anino, Anino, Anino. Pagkatapos ay naktungo sila sa lugar ng pinangyarihan. Ang lupa ay tila binayo ng isang malaking puwersa. Ang madamo ay nakahapay at may magabakas ng paananaywan sa putik. Malalaki ang ngabakas, mas malaki kaysa sa isang tao. At may magamarkang mahabang kuko. Ngunit ang unang napansin at pinatakan ni Lolo Adolfo ay ang kawalan ng dugo. Sa kabila ng malalalim na sugat ni Mang Nestor, ang lupa ay halos tuyo.
Hindi ito tama. Bulong ni Lolo Adolfo sa sarili. Itinutok ni Leo ang kanyang kamera sa magabakas. Lolo, ano to? Ito ba yung sigbin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina na. Lumuhod si Lolo Adolfo at sinuring mabuti ang lupa. Ang sigbin. Ayon sa alamat ay isang nilalang na sumisipsip ngang dugo mula sa ninong kanyang biktima. Paliwanag niya kay Leo sapat na malakas para marinig ni Tio Mateo. Ito ay uhaw sa dugo. Ngunit ang umatake dito. Iba ang kanyang hinahanap. Hindi dugo, kundi takot. Ang lakas nito ay nakmumula sa takot ng kanyang binubiktima. Habang nagsasalita, mayroon siyang napansin na kumikinang sa ilalim ng isang dahon. Maingat niya itong dinampot. Ito ay isang manipis na layer ng itim na pulbos. Parang pinong-pinong abo. Inamoy niya ito. Ang amoy na naamoy niya sa bahay ni Mateo ay mas matindi rito. Ito ang abo ng sinunok na butong hayop. Isang sangkap sa mga ritual ng pagtawag. Pagkatapos ay may isa pa siyang nakita. Nakasabit sa isang maliit na sanga. Isang pirasong baluktot na kahoy mula sa punong balete na may maukit na hindi pamilyar na simbolo at mahigpit na itinali ng itim na sinulit. Isang anito nga diliman. Isang anting-anting na hindi para sa proteksyon kundi para sa pagkontrol. Doon, sa ilalim ng malungkot na liwanag ng umaga, nakaduktong-duktong ang lahat sa isip ni Lolo Adolfo. Ang sakit na walang lunas, ang babala ni Aling Sela tungkol sa utang na dugo, ang mga tunok sa gabi na sumusubok sa kanilang katatagan, at ngayon ang pag-atake. Hindi ito makakataon. Ito ay isang dula, isang palabas na maingat na isinulat, at si Tio Mateo ang direktor. Ang nilalang na umatake kay Mang Nestor ay hindi isang halimaw na malayang gumagala sa kagubatan. Ito ay isang alagang aso na pinakawalan ng kanyang amo upang mahasik ng lagim. Tumingin si Lolo Adolfo kay Tio Mateo na nakatayo sa di kalayuan. Nagmamasit sa kanila. Ang muha ay kalmado ngunit ang mamata ay naglalaro. Isang tingin na puno ng pag-akusa ang ipinukol ng matanda. Naramdaman ito ni Mateo at ngumiti lamang siya ng bahagya bago tumalikot. Ang lahat ng ito ay nakunan ng kamera ni Leo. Ang kanyang pakflok ay tuluyan ng nakbago. Ang kanyang boses ay hindi na masaya at mapakbiro. Ito ay seryoso. Puno ng tanong at hindi may tatagong takot. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito. Sabi niya sa kamera habang kinukunan ang anitong hawak ng kanyang lolo. Pero hindi na ito biro. May isang bagay na sobrang mali sa lugar na ito. Nagsimula na niyang makita ang mundo. Sa paraan ng pagkakita rito ang kanyang lolo, ang maalamat ay nagiging totoo at ang kanilang pamilya ay nasa gitna nito. Pagbalik nila sa bahay, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa dati. Puno nga hindi sinasabing salita at mga lihim na akusasyon. Umupo si Leo sa isang sulok at pinanot muli ang kanyang kuha. Hindi na para maganap ng magaganang anggulo, kundi para maganap ng kasagutan. Si Lolo Adolfo naman ay umupo sa harap ni Tio Mateo. Kakaibang klase nga buwang nakita ko sa gubat. Mateo, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalim. At ang nito, tila may nag-alay nito sa mapanginoon ng dilim. Ngumiti lamang si Tio Mateo. Maraming misteryo ang gubat, Don Adolfo. Marahil ay mga naiwan lamang iyan ng ating mga ninuno. Ang kanyang pagtanggi ay makinis at pinag-aralan. Ngunit ang mas karangang isang mapakalingang host ay nagsisimula ng magkaroon ng alamat. Sa sandaling iyon, alam na ni Leo ang katotohanan. Hindi sila naparoon upang tumulong sa pamilya ni Elara. Sila ay nakulong. Kasama ang kasamaang siyang dahilan ng lahat ng kadiliman sa baryong ito. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila mas makapal pa kaysa sa hamok sa labas, puno nga hindi sinasabing akusasyon at mga tinging nag-usap ng walang salita. Si Lolo Adolfo ay nakaupo sa isang silyang kahoy sa sulok. Ang kanyang nga mata ay nakapikit. Ang kanyang isip ay tila naglalakbay sa mundo ng mga espiritu. Naghahanap ng mga kasagutan na hindi matatakpuan sa pisikal na mundo. Si Leo naman ay hindi mapakali. Paikot-ikot sa sala. Ang kanyang kamera ay nakapatong sa mesa. Tila isang laruang walang silbi sa harap ng isang panganib na toto at hindi may paliwanag.
Ang bawat anino ay tila mas humahaba at ang bawat katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa sigaw na kanilang narinig kagabi. Sa gitna ng kanyang pakabalisa, marahan siyang nilapitan ni Elara. Ang kanyang ngayapa ay halos walang tunog. Sir Leo, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang patak ng tubig sa isang tuyong lupa. Baka po gusto ninyong maglakat-lakat. Masyado na po kayong nababalisa dito sa loop. May isang lugar dito na malayo sa baryo, isang talon. Tiyak na magugustuhan ninyo at makakatulong na pakalmahin ang inyong isip. Sa pagkakataong iyon, ang alo ni Elara ay parang isang paktakas. Isang pagkakataon na makahinga ng sariwang hangin na malayo sa mabigat na atmosfera ng bahay at sa matatalim na tingin ni Tio Mateo. Tumango si Leo, kinuha ang kanyang kamera at sumunod sa dalaga habang naglalakad sila papasok sa gubat. Ang landas na kanilang tinatahak ay iba sa dinaanan nila kahapon. Ito ay mas makitit at halos natatakpan ng halaman. Ngunit sa paggabay ni Elara, ang gubat na dati punong banta at kadiliman ay tila naging isang mahiwagang hardin sa paningin ni Leo. Itinuturo ni Elara ang maligaw na orkidyas na nakasabit sa mapuno, ang makumpol ng pulang santan at ang mahalamang gamot na ginagamit daw ng kanyang lola nung ito ay nabubuhay pa. Ang kanyang boses ay malumanay. Isang musika na pansamantalang nagpatahimik sa takot at pag-alala sa puso ni Leo. Ang sikat ng araw ay sumasayaw sa mga dahon. Lumilikha nga gumagalaw na mosaik sa lupa. Pansamantalang nalimutan ni Leo ang anino, ang sigaw at ang babala ni Aling Sala. Sa mga sandaling iyon, si Elara ay hindi isang misteryosong dalaga mula sa isang isinumpang baryo. Siya ay isang gabay, isang kaibigan na nag-aalok ng kapayapaan, pakaran ng halos kalahating oras na paglalakad. Nagsimulang marinig ni Leo ang isang papalakas na tunog, ang lagaslas ng tubig. At ilang sandali pa, narating nila ang talon. Ito ay isang nakatagong paraiso. Isang malawak na kurtina ng tubig na bumabaksak mula sa taas ng isang berdeng-berdeng bangin, bumubuhos sa isang maliwanag at malinaw na lawa na napapaligiran ng makakapal na halaman at mga batong na tatakpan ng lumot. Ang hangin ay malamig at malinis. Ang tunong lagaslas ng tubig ay tila nahuhugas sa lahat ng dumi at kadiliman ng baryo. Napanganga si Leo sa ganda. Wow! Tanging nasabi niya habang itinaas ang kanyang kamera. Naupo sila sa isang malaking patag na bato sa tabing lawa. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sila, nakaramdam si Leo ng tunay na kapayapaan. Nagsimulang magkwento si Elara tungkol sa kanyang pagkabata, kung paano siya laging naglalaro sa talong ito, kung paano ito ang kanyang naging lihim na taguan. Ang kanyang kwento ay simple at puno ng inosente na lalong nakpalambot sa puso ni Leo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaling ang usapan sa kanya. Ang lolo ninyo po, napakatapang niya. Ramdam na ramdam ko po ang kanyang lakas. Sabi niya, ang kanyang nga mata ay punong pahanga. Ganyan din po ba katapang ang mga ninuno ninyo? Siguro po, nasa dugo niyo na talaga ang pagiging mandirigma. Nahulok si Leo sa pain. Dahil sa pahanga sa mga mata ni Elara at sa pagnanais na ipakita ang kanyang sariling halaga, nagsimula siyang ikuwento ang mga alamat ng kanilang pamilya. Ikinuwento niya ang kanyang lolo sa tuhod, si General Emilio de la Cruz, na sinasabing nakipaglaban sa Matianak sa mabundok ng Sierra Madre. Ikinuwento niya ang kanyang lola, si Doña Isabela, na may kakayahang makakitang mangkanto. Ipinagmalaki niya ang kanilang angkan bilang mga tagapagtanggol, mga bayaning naglilinis sa mga probinsya mula sa mga halimaw at masasamang elemento. Habang nagsasalita si Leo, ang kanyang boses ay punong pagmamalaki. Inulit ang mga heroik na bersyon ng kwento na kanyang kinalakihan. Walang kamalay-malay sa anumang madilim na lihim na maring nakatago sa likod ng mga ito. Si Elara ay nakikinig lamang. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid. Ang kanyang mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitik kay Leo. Nang matapos si Leo sa kanyang payayabang, nagtanong si Elara sa isang boses na halos isang bulong lamang. Sa dinami-dami po ang kanilang manakalaban,
Wala po ba silang nakasagupa na hindi naman po talaga masama? Baka po napakamalan lang. Alam niyo na po, minsan po kasi ang makuwento ay may dalawang panik. Minsan, ang tinatawag na halimaw ay biktima lamang. Ang tanong ay tila isang sibat na binalutan ng seda. Malambot sa pandinig ngunit may matalim na dulo. Ito ang pagsubok, isang direktang pagsukat sa kanyang kaalaman sa opisyal na naratibo ng kanilang pamilya. Ngumiti si Leo at iwinagaywe ang kanyang kamay. Hindi, imposible yan. Sagot niya ng may kumpiyansa. Malinaw ang paningin ng Madela Cruz. Alam nila ang kaibahan ng mabuti sama-sama. Kung kinalaban nila, siguradong halimaw yon. Ganun ka-simple. Sa isang saglit, isang aninong ang fight at pagkadismaya ang dumaan sa mga mata ni Elara. Napakabilis na kung kumurap si Leo ay hindi niya ito makikita. Ngunit sa sandaling iyon, ang imahe ng inosenteng dalaga ay nakaroon ng lamat. Mabilis itong napalitan ng isang malungkot na ngiti. Napatunayan niya ang kanyang hinala. Si Leo ay isang bulak na tagapagmana, isang prutas na hindi alam ang lasa ng ugat na kanyang pinagmulan. Wala siyang alam sa utang na dugo. Wala siyang alam sa kasalanan na daladalang kanyang pangalan. Ang kunwaring pahanga sa mata ni Elara ay napalitan ng isang malamig na resolusyon. Ang sandalingang kapayapaan ay nabasag. Biglang tumayo si Elara. Gagabi na po pala. Sabi niya, kailangan na po nating bumalik. Ang init ng araw ay tila biglang lumamig. Ang ganda ng talon ay tila naglaho. At ang tunog ng lagaslas ng tubig ay hindi na nakakapagpakalma. Bakus ay parang isang babala. Ang daan pabalik ay tinahak nila sa katahimikan. Ang dating komportableng presensya ni Elara ay napalitan ng isang hindi may paliwanag na distansya. Nakaramdam si Leong Ginaw na inisip niyang dahil lamang sa papalubok na araw. Ang hindi niya alam, ang Ginaw ay nakmula sa katotohanan ang pain ay matagumpay na nakagat ang bitak. Ang katahimikan sa pagkainan ng gabing iyon ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin pumapasok sa bawat hininga. Si Elara ay bumalik sa kanyang pagiging tahimik. Ngunit mayroon ng lamig sa kanyang mga mata na wala roon bago ang kanilang pag-usap sa talon. Ang kanyang mga ngiti ay hindi na umabot sa kanyang mga mata at ang bawat galaw niya ay tila mas kalkulado. Sinubukang balikan ni Leo ang kanyang makuha sa talon. Umaasang makahanap ng aliw sa gandang tanawin. Ngunit ang dating paraiso ay tila isa na ngayong bitak sa kanyang paningin. Ang lagaslas ng tubig ay parang isang tawa. At ang mga anino sa pagitan ng mga bato ay tila may mga nagtatagong mata. Ang pagiging malapit na kanyang naramdaman kay Elara kanina ay naglaho na. At ang naiwan ay isang hindi may paliwanag na pakiramdam ng pagkakanulo. Ang gabi ay hindi na nagdala ng kaluskos o kalabok. Sa halip, ang presensya ng kadiliman ay naging mas personal, mas malapit at nakatuon lamang sa kanya. At sa kanyang pagtulok, dinalaw siyang isang panaginip na mas tutupak kaysa sa realidad. Nasa isang sinaunang gubat siya. Ang mapuno ay baluktot at walang dahon. Ang kanilang masanga ay tila mabutong makalansay na nakaunat sa isang kulay dugong kalangitan. Ang lupa ay malambot at maputik at sa bawat yapa niya ay may mga bulong na umaangat mula rito. Hindi na ito hindi maintindihang salita. Malinaw na ngayon. Parang libo-libong boses na sabay-sabay na nagsasalita sa kanyang isipan. Dugo ang De La Cruz, sabi ang magulong. May utang ka. Ang kinuha nga iyong maninuno ay dapat bayaran. Ang dugo ay sisingilin ng dugo. Sa gitna nga puno, isang nilalang ang dahan-dahang nabuo. Hindi ito gawa sa laman, kundi sa pinagtakpi-takping anino, putik at mga ugat. Wala itong mukha, ngunit ramdam na ramdam ni Leo ang walang hanggang galit na nakatuon sa kanya. Itinaas nito ang isang kamay na gawa sa matinik at nagsimula itong humakbang patungo sa kanya. Tumakbo si Leo. Ang kanyang pagtakbo ay mabigat at mabagal. Tila hinihila siya pababangang putik. Ang masanga na puna ay tila na buhay. Humahampas at kumakalmot sa kanyang balat. Ang mabulong ay naging masiga. Nagising siyang humihiyaw.
Ang kanyang lalamunan ay tuyo at masakit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. At ang buong katawan niya ay basang-basang ang malamig na pawis. Tumingin siya sa paligid nga madilim na silid. At ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Sa sulok ng kwarto, sa ilalim nga manipis na sina ng buwan na tumatago sa bintana, nakita niya ito. Ang anino mula sa kanyang panaginip, nakatayo at tahimik na nakamasit sa kanya. Bago pa man siya makasigaw muli, ito ay unti-unting naglaho na parang usok na hinigop ng kadiliman. Nanginginig niyang kinapa ang switch ng ilaw. Nang bumukas ito, wala siyang nakita. Walang anino, walang kahit ano. Panaginip lang. Panaginip lang. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Ngunit naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang braso. Dahan-dahan niyang itinaas ito. 3 mahahabang galos ang nakamarka sa kanyang balat. Sariwa at namumula, tila ginawa ngang matinik mula sa kanyang bangungot. Hindi na ito panaginip. Hindi na ito isang laro. Ang kanyang pagiging mapakbiro at ang kanyang pag-alinlangan ay tuluyan ng dinurok at naging abo. At ang magabulong. Hindi na ito tumigil kahit siya ay gising na. Naririnig niya nga ito sa gilid ng kanyang pandini. Mahina ngunit malinaw. Boses ni Elara ngunit hindi ang malambing na Elara na kanyang nakilala. Ito ay isang boses na malamig. Walang emosyon at mapanghusga, paulit-ulit na binibikas ang kanyang pangalan mula sa mga dingding, mula sa ilalim ng sahig. Kahit na alam niyang ang dalaga ay nasa kabilang silid. Leo, Leo, maniningil. Leo, sa sumunod na gabi, hindi na siya natulog. Paano siya makakatulog kung alam niyang sa kanyang pagpikit ay naghihintay ang gubat na iyon? Umupo siya sa kama. Yakap-yakap ang kanyang matuhot, hawa ang kanyang kamera, determinado na kunan ng ebidensya ang anumang magaganap. Ang temperatura sa silid ay unti-unting bumaba hanggang sa makita na niya ang singaw mula sa kanyang hininga. Ang apoy kandilang kanyang sinindihan ay biglang lumaki at sumayaw ng malakas na tila may malakas na hangin kahit na ang bintana ay saradong-sarado. Pagkatapos ay narinig niya ito. Isang mahinang pagiyak ng isang babae mula sa labas ng kanyang pinto. Isang pagiyak na puno kang pihati at galit. Napatingin siya sa bintana sa madilim na salamin na sumasalamin sa loob ng kanyang silid. At doon sa likod ng kanyang sariling takot na refleksyon, nakita niya ito. Isang babae, nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mukha ay maputla na parang buwan. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim na tila mga ahas na gumagalaw. At ang kanyang mamata ay dalawang malalim na bangin ng kadiliman. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa isang tahimik na sigaw. Napasigaw si Leo at mabilis na lumingon. Handa nang itutok ang kanyang kamera. Ngunit wala siyang nakita. Ang silid ay walang laman. Ang nakakakilabot na lamig lamang ang natira. Nanginginig niyang tinignan ang kanyang kamera. Ang screen ay nagpapakita ng kuha niya sa sarili. Ngunit sa loop ng 3 segundo kung kailan dapat ay nakita ang babae, ang video ay naging puro static. Isang ingay ng puti at itim bago bumalik sa normal. Ito na ang kanyang sugdulan. Si Leo ay tuluyan ng gumuho. Sa loob ng sumunod na araw, hindi na siya kumakain, hindi na siya natutulog. Ang dating mayabang at masiglang vlogger ay naging isang anino ng kanyang sarili. Ang kanyang mata ay laging nanlalaki sa takot. Ang kanyang balat ay maputla. Ang kanyang vlog ay tuluyan ng nakalimutan. Pilit niyang ipinapaliwanag sa kanyang lolo ang kanyang manakikita at naririnig. Ngunit ang kanyang masalita ay putol-putol at punong takot na tila siya ay nababali. Lolo, Totu, nakita ko siya. Naririnig ko sila. Tinatawag nila ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Gusto nila akong kunin. Si Lolo Adolfo ay tahimik lamang na nakikinig. Ang kanyang nga mata ay puno ng awa at determinasyon. Alam niyang hindi nababaliw ang kanyang apo. Ito ay isang direktang atake. Isang digmaang espiritual na ang layunin ay wasakin ang kanyang kaloban bago wasakin ang kanyang katawan. Gabi, natakpuan siya ni Lolo Adolfo na nakaupo sa sahig sa sulok ng silid. Nanginginig.
at mahigpit na hawak ang isang lumang krusipiho na kinuha niya mula sa altar ng bahay. Wala na ang mapag-alinlangang si Leo. Wala na ang mythbuster. Ang natira ay isang lalaking basag ang espiritu. Isang lalaking sa wakas ay naniwala sa madilim na mundong pinaglabanan ng kanyang maninuno. Hindi dahil sa makwento, kundi dahil sa dalisay na lagim. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang ninuno ay nagsimula ng maramdaman ni Lolo Adolfo hindi bilang isang alamat, kundi bilang isang malamig na bakal na nakatali sa kanyang kaluluwa. Sa itsurang kanyang apong si Leo, na ngayoy isang basag na salamin na dati nitong sigla. Nakita niya ang resulta ng isang put na itinanim 100 taon na ang nakalipas. Alam niyang hindi na siya maaring maghintay pa. Kailangan niyang harapin ang ahas sa sarili nitong lungga. Kinalma niya ang kanyang sarili at nilapitan si Tio Mateo na nun ay abala sa pagpapakulo ng mga ugat na may kakaibang amoy sa isang lumang kaldero. Mateo? Simula ni Lolo Adolfo, ang kanyang boses ay kamado ngunit may bigat ng isang bakal. Ang ginagawa ninyo sa apo ko, hindi ito laro ng mga espiritu. Gawa ito ng tao. Itigil niyo na ito habang maaga pa. Itinaas ni Mateo ang kanyang tingin mula sa kaldero. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong pagkukunwaring pakalito at pakalala. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Don Adolfo? Ako man po ay labis na nag-aala para kay Sir Leo. Kami man po ay walang magawa. Marahil ay masyadong malakas ang masasamang espiritu dito para sa isang kaluluwang galing sa siyudad. Marahil ay dapat na kayong umalis para sa kanyang kaligtasan. Ang alok ay isang patibong, isang pagsubok kung sila ba ay tatakbo. Ngunit umiling lamang si Lolo Adolfo. Hindi kami alis hanggat hindi namin inayos ang problemang kami rin ang nagdala dito. Ang pag-usap ay nawi sa isang tabla, ngunit ang ngalinyang digmaan ay malinaw ng naiguhit. Alam ni Lolo Adolfo na kailangan niya ng matibay na ebidensya. Isang bagay na yayanik sa pundasyon ng kasinungalingan na itinayo ni Mateo. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Kinaumagahan, nagpaalam si Mateo at Elara na pupunta sa kabilang bahagi ng gubat upang kumuha ng gabihirang halamang gamot na maaring makatulong kay Leo sa kanilang pag-alis. Alam ni Lolo Adolfo na ito na ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang mga mata, nasanay ng maghanap nga nakatagong panganib ay napako sa altar sa madilim na sulok ng bahay. Ito ang sentrong enerhiyang kadiliman sa lugar na iyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa ilalim ng altar, sa ilalim ng isang gumagalaw na tabla sa sahig na halos hindi mapapansin, natagpuan niya ang isang maliit at nakatagong kompartimento. Sa loob nito ay isang kahon na gawa sa kahoy ng kamagong. Binuksan niya ito. Sa loob ay hindi maginto o alahas, kundi ang mga testamento ng isang matagal ng binalak na paghihiganti. Naroon ang isang kupas na larawan ng isang napakagandang babae na may mahabang buhok at mga matang tila nangungusap. Sa likod nito ay may nakasulat, Amalia, tagapangalaga. Naroon din ang mga tuyong, sangkap para sa mga sumpa at isang maliit na lock na may nakaukit na sagisak ng pamilyang De la Cruz. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay isang lumang talaarawan na ang takip ay gawa sa balat ng hayop at ang mapahina ay marupok na sa katandaan. Nanginginig ang makamay ni Lolo Adolfo habang binubuklat niya ang talaarawan. Ang sulat sa loob ay lumang ngunit malinaw pa rin, punong pihati at naalap na galit. Ito ang talaarawan ni Leon, ang lolo sa tuhod ni Tio Mateo, at sa pagbabasa ni Lolo Adolfo. Ang tunay na kuwento sa likod ng utang na dugo ay dandahang nabuksan sa kanyang harap na parang isang sariwang sugat. 100 taon na ang nakalipas. Ang Baryo Malalim ay hindi isang lugar ng takot kundi isang sagradong lugar na binabantayan ng angkan ni na Elara, ang kapatid ni Leon na si Amalia, ang babae sa larawan. Hindi isang aswang. Siya ay isang babaylan. Isang piniling tagapangalaga ng gubat. Siya ang gumagamot sa mga may sakit gamit ang mga halaman, ang nakikipag-usap sa mga espiritu ng kalikasan,
at ang nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng mundo ng matao at ng mundo ng kanto. Siya ay minamahal at iginagalang. Ngunit isang araw, dumating si General Alfonso de la Cruz, ang lolo sa tuhod ni Leo, ang pinakatanya na manunugis ng kanyang panahon. Dala ng kanyang kabantugan at ng bulak na pananampalataya, narinig niya ang makwento tungkol sa isang makapangyarihang babae sa gubat. Hindi siya nakimbestiga, hindi siya naktanong. Sa kanyang arogantang isipan, ang lahat ng kapangyarihan na hindi nakmumula sa kanyang Diyos ay gawa ng demonyo. Agad niyang hinusgahan si Amalia bilang isang mangkukulam, isang reyna nga aswang. Ang isinulat ni Leon sa Tala-arawan tungkol sa pangangaso ay hindi isang kwentong kabayanihan kundi isang salaysay ngang isang brutal na massacre. Tinugis ni General Alfonso at nga ang kanyang matauhan si Amalia hanggang sa sagradong talon, ang parehong talon kung saan dinala ni Elara si Leo. Hindi lumaban si Amalia gamit ang dahas. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili gamit ang kalikasan. Ang magabaging ay gumapang upang harangan ang magasundalo. Ang hangin ay umihip ng malakas. At ang magahayop sa gubat ay nagsitakbuhan upang lumikha ang kalituhan. Ngunit para kay General Alfonso, ang pagpapakita ng kapangyarihang ito ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang maling paniniwala. Sa gilid ng lawa ng talon, sa harap ng kanyang umiyak na kapatid na si Leon, walang awa niyang pinaslang si Amalia. Ipinagbuni niya ito bilang isang malaking tagumpay laban sa isang makapangyarihang aswang, isang kasinungalingan na naging pundasyon ng kanyang alamat at ng kabayanihan ng pangalang de la Cruz. Ang huling bahagi ng Tala-arawan ay puno nga pahinang basa ng luha at galit. Isinulat ni Leon kung paano ang kanilang pamilya, ang tunay na tagapangalaga, ay itinuring na lahing ang mamangkukulam. Sila ay itinakwilat na pilitang mamuhay sa anino ang takot. At dun, isinumpa niya na ang kanyang lahi ay hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Ang dugo ni Amalia ay sisingilin nila mula sa dugo ng de la Cruz. Dito isinilang ang utang na dugo. Isinara ni Lolo Adolfo ang Tala-arawan. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Si Tio Mateo ang tagapakman ng sumpang iyon, ang nagpatuloyng planong kanyang ninuno. At si Elara, naramdaman ni Lolo Adolfo ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Si Elara, ang kahuli-hulihang dalisay na kadugo ni Amalia, ang ginamit ni Mateo bilang kanyang sandata. Hindi lamang niya nilason ang isip nito ng makasinungalingan. Sinira niya ang mismong diwa nito. Ginamit niya ang itim na mahika upang baluktutin ang likas na koneksyon ni Elara sa kalikasan at ginawa siyang isang halimaw, ang mismong nilalang na ipinagbintang sa kanilang ninuno, ang sukdulang kabalintunaan, ang sukdulang kalupitan. Maging ang sakit sa baryo ay gawa-gawa lamang. Isang sumpa na pinakawalan mismo ni Mateo sa kanyang magkanayon upang maging pain sa pagdating nila. Isinakripisyo niya ang lahat para sa kanyang paghihiganti. Tumingin si Lolo Adolfo sa bintana at nakita sina Mateo at Elara na pabalik na, may dalang masanga at dahon. Ang laban na ito ay hindi na isang pangangasong aswang. Ito ay isang paharap sa mga multong kasalanan kanyang pamilya. Ang mga ngaso ay naging may utang. At ang oras ng paniningil ay dumating na. Pagbalik ni Tio Mateo at Elara mula sa gubat, isang bagong uri ng katahimikan ang namayani sa loob ng bahay. Hindi na ito ang katahimikan ng pag-abang o ng takot, kundi ang mabigat na katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Kung kailan ang hangin ay hindi gumagalaw at ang buong kalikasan ay nagpipigil ng hininga. Alam ni Lolo Adolfo ang kanilang plano at sa paraan ng pagtingin ni Mateo sa kanya. Alam niyang alam na rin ng lalaki na ang kanyang lihim ay nabuksan na. Ang pagkukunwari ay tapos na. Hindi na sila naghanda ng hapunan sa paglubok ng araw na nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at dugo. Sinimulan ni Tio Mateo ang ritual. Inilabas niya ang lahat ng magamit mula sa kanyang altar. Isang bungong kambing, maitim na kandila na gawa sa tabang ng hayop at isang mangkok na punong itim na pulbos ang abong sinunok na buto. Dahan-dahan, iginuhit niya ang mga sinaunang simbolo sa sahi na kahoy, isang malaking bilok na may mga kakaibang linya na kumokonekta sa bawat sulok ng sala. Si Elara, na kanina lamang ay naglalakat sa gubat kasama si Leo, ay nakatayo na ngayon sa tabi ni Mateo.
Wala na ang lungkot sa kanyang mata. Napalitan itong isang malamig at matigas na determinasyon. Ang kanyang damit ay pinalitan ng isang itim na bestida. At mula sa kanyang labi ay nagsimulang lumabas ang salitang hindi maintindihan ni Leo. Isang sinaw ng dasal na tila mas matanda pa kaysa sa mismong mga puno sa labas. Siya ay hindi na ang mamong dalaga. Siya ay isang saserdote ngang isang ritual ngang pahihiganti. Anong ginagawa ninyo? Sigaw ni Leo. Kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso ay alam na niya ang sagot. Lolo, kailangan nating umalis dito. Ngunit bago pa man sila makakilos, itinaas ni Mateo ang kanyang makamay. Kinuha niya mula sa altar ang dalawang maliit na bagay na nagpatigil sa pahinga ni Lolo Adolfo. Isang maliit na kumpol ng buho ni Leo na kinuha ni Elara mula sa kanyang suklay at isang kapirasong sinulit mula sa laylayan ng damit ni Lolo Adolfo. Inilagay niya ang ito sa gitna ng bilon na simbolo. Ang bawat nilalang ay may lagda sa mundong ito, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay biglang lumalim at nagkaroon ng alingaw-ngaw. At ang inyong lagda ay amin ng hawa. Sinindihan ni Elara ang itim na kandila. Habang ang apoy ay sumasayaw, sinimulan nilang bigkasin ng sabay ang sinaw ng dasal. Sa bawat salita, ang hangin sa silid ay lalong lumalamig at bumibigat. At naramdaman ito ni Lolo Adolfo. Isang hindi makitang puwersa ang tila dumagan sa kanyang dibdib. Ninanakaw ang kanyang lakas, pinipiga ang kanyang puso. Napaluhot siya, hirap sa pahinga. Ang anting-anting sa kanyang lig, na dati nagsisilbing init at proteksyon, ay biglang nanlamig na parang isang pirasong yelo. Ang kapangyarihan nito ay tila pinapatay nga ritual. Nang makita ni Leo ang pagbagsak ng kanyang lolo, isang galit na hindi pa niya naramdaman ang bumuhos sa kanya. Sumugot siya papunta sa pinto, ngunit nang hawakan niya ang seradura, isang puwersa na parang kidlat ang marahas na naghagis sa kanya pabalik sa sahig. Dumagundong ang buong bahay. Tumingin siya sa bintana at ang kanyang dugo ay tila nagilos sa kanyang maugat. Ang baryo ay naglaho. Ang gubat ay nawala. Ang nakikita na lamang niya ay isang umikot na pader nga mga gumagalaw na anino at mga naglalakihang tinik, isang kulungang gawa sa purong mahika na bumabalot sa buong kabahayan. Sila ay nakulong. Walang makakaalis. Sabi ni Tio Mateo, ang kanyang boses ay punong tagumpay. Lumakat siya palapit sa kanila, ang kanyang anino ay humaba dahil sa apoy ng kandila. Akala niyo ba nakataon lang ang lahat? Tanong niya na may kasamang isang malupit na tawa. Ang sakit sa baryo, ang pick-up line ni Elara bilang katulong ninyo, ang bawat bangungot mo, Leo, ang bawat takot na itinanim namin sa iyong puso, ang lahat ng iyon ay magasinulit na hinabi namin sa loob ng maraming taon. Bawat hakbang ninyo sa baryong ito ay isang hakbang papasok sa libingan na matagal na naming hinukay para sa inyong lahi. Lumuhot siya sa harap ngang nanghihinang si Lolo Adolfo. Don Adolfo de la Cruz, manunugis, tagapagtanggol, bayani. Iyan ang mga kasinungalingang ipinamana sa inyo. Ngunit kilala ko kung sino talaga kayo. Kayo ang lahingam ga berdugo. Itinuro niya ang kanyang sarili. Ako si Mateo, ang kahuli-hulihang tagapakmana ngang sumpang ipinataw ngang iyong ninuno. At ang babaeng ito, sabay turo kay Elara, ay ang huling pata ng dugong kanilang dinungisan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kuwento ni Amalia, ang babaylan na pinaslang dahil sa kamangmangan at pagmamataas ni General Alfonso, ang paghihirap ng kanilang angkan, ang sumpang ipinasa sa bawat henerasyon. Nahintay kami, sabi niya, ang kanyang mata ay nag-aalap. Pinag-aralan namin kayo at natakpuan ko siya, sabay tingin kay Elara. Ang huling kadugo ni Amalia na may likas na kapangyarihan sa kanyang maugat. Ngunit ang kapangyarihan ni Amalia ay para sa pagpapagaling. Isang kapangyarihan na walang silbi sa isang digmaan. Kaya binigyan ko ito ang ngipin. Ngumiti siyang isang iting na kakakilabot. Ginamit ko ang aking kaalaman sa itim na sining. Hinaluan ko ang kanyang banal na dugong esensyang isang halimaw. At nilikha ko ang perpektong sandata para sa aming paghihiganti. Isang nilalang na may lakas ng isang aswang. Isip ngang isang tao.
Etput ng 100 taon. Isang halimaw na may mukhang isang anghel. Tumingin si Leo kay Elara. Nagahanap nga kahit anong bahit ng dalagang nakasama niya sa talon. Ngunit ang nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghero. Ang nga mata ay malamig at walang awa. Ang ritual ay nasa kasukdulan na. Ang mga anino sa sulok ay nagsimulang gumalaw at magkaroon ng anyo. Itinaas ni Tio Mateo ang kanyang nakamay, ang kanyang mamata ay nagliliwanag sa itim na enerhiya. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Deklara niya, ang kanyang boses ay dumadagundong sa buong bahay. Itinuro niya si Leo at ang iyong walang silbing dugo. Leo de la Cruz, ang unang sisingilin. Ang huling nakita ni Leo bago tuluyang lamunin ng takot ang kanyang isipan ay ang paglapit ng mga anino at ang dahan-dahang pag-angat ng mga kamay ni Elara. Ang kanyang makuko ay humahaba at nagiging matalim na parang mapatalim. Ang mga anino sa silid ay hindi na lamang mga anino. Nagkaroon sila nga anyo. Manilalang nagawa sa pinahalong usok at pihati. Ang kanilang mamata ay nagliliyab na parang mga baga sa impyerno. Ang kanilang mabulong ay naging maungol. Isang koro ng makaluluwang uhaw sa sakit. Ngayon na Elara, sigaw ni Tio Mateo. Ang kanyang boses ay tila kulok sa loop ng bahay. Tapusin mo ang lahi ng De la Cruz. Kunin mo ang hustisyang matagal nang ipinakait sa atin. Si Elara, na ang mata ay isang ganap na kadiliman at ang makuko sa kamay ay humaba at kumikinang na parang maitim na patalim ay dahan-dahang humakbang palapit kay Leo. Ang bawat hakbang niya ay tila yumanik sa sahig. Wala na ang dalagang nakturo sa kanya ng ngabulaklak sa gubat. Ang nasa harap niya ngayon ay isang anghel ng kamatayan. Si Leo ay napasandal sa dingding. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol ng digmaan. Sa tabi niya, ang kanyang lolo ay nakaluhod. Nang hihina, pilit na bumubulong ng dasal ng proteksyon na tila walang epekto. Ito na ang katapusan. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang nakasulat sa tala-arawan, ang kuwento ni Amalia, ang larawan ng talon. Alam niyang walang silbi ang lakas dito. Ang tanging sandatan niya ay ang katotohanan. Sandali? Sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Itinaas niya ang kanyang nga kamay. Hindi para lumaban, kundi para sumuko. Elara, pakinggan mo ako. Pakiusap. Napahinto sa pahagbang si Elara. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid. Tila isang hayop na sinusuri ang kanyang biktima. Huwag kang maniniwala sa kanya, Elara. Sigaw ni Mateo. Kasinungalingan ng isang duwag, dugo para sa dugo. Iyan ang batas ng sumpang ito. Ngunit hindi pinansin ni Leo ang matanda. Ang kanyang gamata ay nakatuwan lamang kay Elara. Alam ko na ang lahat, patuloy ni Leo. Alam ko ang ginawa ng ninuno kong si Alfonso kay Amalia sa talon. Mali siya! Isang karumal-dumal na kasalanan ang ginawa niya. Hindi siya pumatay ng isang aswang. Pumatay siyang isang tagapangalaga. Sa pagbanggit ng pangalan ni Amalia, isang bahagyang pagbabago ang naganap sa mga mata ni Elara. Isang kislap ng pakalito ang dumaan sa kadiliman. Ang mga aninong alagad ni Mateo ay nagsimulang gumapang palapit kina Leo at Lolo Adolfo. Ang kanilang makamay na gawa sa usok ay handa ng dumaklot. Ngunit bago pa man sila makalapit bigla, ang isa sa mabintanang gawa sa kapis ay sumabok palob. Ngunit hindi ito nabasag dahil sa lakas, kundi dahil sa isang liwanag na mas nakakasilaw pa kaysa sa araw. Mula sa liwanag, pumasok si Aling Sala, hindi nasusugatan. Ang kanyang ngapa ay hindi sumasayat sa mga bubok. Sa kanyang kamay ay isang sangangang punong bayabas na tila nag-apoy sa isang mahinahon at puting enerhiya. Ang kanyang mga mata, na dati punong pag-alala, ay ngayon nagliliyab sa kapangyarihan. Mateo, sigaw niya. Ang kanyang paus na boses ay biglang nakaroon ng lakas na tila kayang yumanik sa pundasyon ng bahay. Ang iyong kasakiman sa paghihiganti ay sisira hindi lamang sa mga buhay na ito, kundi pati na rin sa kaluluwa ngayong pamangkin at sa alala ng iyong mga ninuno. Nagulat si Mateo sa biglang pagdating ni Aling Sala.
Ang maanino ay umatras mula sa liwanag na matanda. Babaylan, punong galit na sabi ni Mateo. Huwa! Kang makialam dito! Laban itong aming pamilya! Ang paglapastangan sa balanseng kalikasan ay problemang lahat, sagot ni Aling Sela. Inihampas niya ang kanyang sanga sa sahig at isang bilok ng puting liwanag ang kumalat, pansamantalang nagtaboy sa mga anino pabalik sa mga sulok. Sinamantala ni Leo ang pagkakataon. Habang si Aling Sela ay nakikipaglaban sa mga nilikan ni Mateo, si Leo ay dahan-dahang lumuhod sa harap ni Elara. Hindi bilang isang duwag, kundi bilang isang taong nagsisisi. Elara, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay na ngayon puno ang pagsusuma mo. Hindi ko kayang burahin ang 100 taon ng sakit na idinulot ng aking pamilya. Hindi ko kayang ibalik ang buhay ni Amalia. Pero nandito ako ngayon sa harap mo, hindi bilang isang De La Cruz na mangangaso, kundi bilang isang tao. Kinikilala ang kasalanan ng aking ninuno. Tumingin siyang diretso sa mamata nitong punong kadiliman. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran. Hindi para sa akin, kundi para sa alaala niya. Huwag mong hayaan na ang kasalanan ng ninuno ko ay maging kasalanan mo rin. Huwag mong hayaan na ang kamay na dapat ay nagpapagaling ay maging kamay na pumapatay. Ang galit na itinanim ni Mateo sa puso ni Elara sa loob ng maraming taon ay nagsimulang makatubili sa kanyang isipan. Ang makwento ng paghiganti na paulit-ulit na sinabi sa kanya ni Mateo ay nagsimulang labanan ng masalita ni Leo. Nakikita niya ang mukha ni Amalia mula sa lumang larawan, isang mukha na puno ng liwanag at buhay. Pagkatapos ay nakikita niya ang mukha ni Mateo, puno ng dilim at galit, isang itim na luha na may halong dugo ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Ang kanyang kamay na may matatalim na kuko ay nagsimulang manginig. Pagka ang kapayapaan, Elara, sigaw ni Mateo, na ngayon ay hirap na sa paglaban sa liwanag ni Aling Sela. Ang kapangyarihan ang tanging katotohanan. Hindi, sagot ni Leo. Ang kapangyarihan ni Amalia ay para sa pagpapagaling. Hindi para sa pagpatay. Iyan ang tunay mong pamanay, Lara. At iyan ang ninakaw sa iyo ni Mateo. Hindi kaniya ginawang malakas. Ginawa kaniyang isang alipin kanyang galit. Ang masalitang iyon ang tumama sa kaibuturan ng kaluluwa ni Elara. Sino siya? Ang tagapagmanangang isang tagapangalaga o ang sandatangang isang berdugo? Dahan-dahan, napatingin siya sa kanyang makamay, sa makuko na hindi kanya. Pagkatapos ay napatingin siya kay Tio Mateo, na ang mukha ay puno ng galit hindi para sa mga De La Cruz, kundi para kay Aling Sela na humahadlang sa kanyang plano. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang tunay na mukha ang kanyang tiyuhin. Hindi isang tagapagiganti, kundi isang taong sakim sa kapangyarihan na handang isakripisyo maging ang kanyang sariling pamangkin. Dahan-dahan, ibinaban niya ang kanyang kamay. Ang makuko niya ay bahagyang umikli. Tumingin siya kay Mateo at sa unang pagkakataon, isang bagong damdamin ang lumitaw sa kanyang mata. Hindi na ito ang bulak na galit na itinuro sa kanya. Ito ay isang galit na may pag-aalinlangan. Isang galit na nagsisimula ng maghanap ng tunay na kaaway. Ang alon ng labanan ay nagsisimula ng magbago. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Elara ay tila isang lamat sa salamin kapangyarihan ni Tio Mateo. Bawat segundong kanyang paghinto ay isang butil ngang buhangin na bumabaksak laban sa kanyang mahigpit na kontrol. Ano ang ginagawa mo, Elara? Umaling-ungaw ang galit na sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay naglalaman ng itim na mahika. Isang utos na sinusubukang muling sakupin ang isipan ng dalaga. Huwag kang magpapadala sa lason ng kanilang magsalita. Isipin mo si Amalia. Isipin mo ang 100 taon nating pagdurusa. Tayo ang biktima dito. Ngunit ang masalita ni Leo na sinabi ng may dalisay na pagsisisi ay tila isang patak ng malinis na tubig sa isang basong lason. Hindi nito kayang alisin ang lason, ngunit sinimulan nitong palapnawin ito. Ang pag-alinlangang iyon, ang maliit na lamat na iyon sa konsentrasyon ni Mateo ay ang tanging pagkakataong kailangan ni Lolo Adolfo.
Naramdaman niya ang unti-unting pagaan ng hindi makitang puwersa sa kanyang dibdib. Ang anting-anting sa kanyang lig ay nagsimulang mag-init muli, isang mahinang kislap ng pag-asa. Gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan na pinalakas ng pagnanais na iligtas ang kanyang apo, sumugot si Lolo Adolfo. Hindi sa isang armas kundi sa kanyang sariling katawan. Ibinangga niya ang kanyang sarili kay Tio Mateo na noon ay nakatuon kay Elara. Sa biglang pag-atake, nawala sa balanse si Mateo. Natumba siya at sa kanyang pagbaksak, nasira ang bilog ng abo na iginuhit sa sahig. Ang pagkasirang simbolo ay tila isang pagsabog ng enerhiya. Ang maitim na kandila ay biglang namatay at ang mga aninong alagad ay umungol at bahagyang naglaho. Ang kanilang anyo ay naging hindi matatag. Walang hiya kang matanda, sigaw ni Mateo habang mabilis na tumatayo. Ang pakukunwari ay tuluyan nang natapos. Ang nasa harap nila ngayon ay isang mangkukulam na puno ng galit. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa sahi na kahoy ay biglang sumulpot ang mga itim na baging na may matatalim na tinik. Humahampas na tila mga ahas patungo kay Lolo Adolfo. Ngunit ang matandang manunugis ay handa. Sa isang mabilis na kilos, hinugot niya ang kanyang tungkot, inikot ito at mula sa loop ay lumabas ang isang manipis ngunit matalim na espada. Ang bakal nito ay kumikinang sa liwanag ni Aling Sala. Sinasalak niya ang bawat hampas ng baging. Ang bawat paktama ng kanyang espada ay lumilihan ng makislap. Habang ang dalawang matanda ay naglalaban sa isang sayaw ng liwanag at dilim, ang pangunahing laban ay nanatili sa pagitan ni Leo at Elara. Ang pagkasira ng ritual ay nagpalaya kay Leo mula sa kanyang pagkatulala. Ang mga anino, kahit humina, ay nanatiling isang banta. Ngunit patuloy silang tinataboy ang liwanag ni Aling Sela. Nang makita ni Mateo na nahihirapan siyang talunin si Lolo Adolfo habang nariyan din si Aling Sela, ginamit niya ang kanyang huling alas. Tumingin siya kay Elara. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa itim na kapangyarihan. Pinag-utusan kita! Sigaw niya! Isang utos na may bigat ng isang sumpa! Patahimikin mo ang apo, patayin mo siya. Ngayon na, namilipit sa sakit si Elara. Napahawak siya sa kanyang ulo na tila may 1,000 tinik na tumutusok sa kanyang isipan. Ang halimaw sa loop niya na nakatali sa mahika ni Mateo ay pilit na kumakawala. Ang kanyang kuko ay muling humaba, ang kanyang mata ay muling naging ganap na itim. Lumingon siya kay Leo, ang kanyang muka ay isang maskara ng paghihirap, ang kanyang katawan ay gumagalaw laban sa kanyang kalooban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tumakbo si Leo, tumayo siya ng tuwid, sa kabila ng takot na nagyayelo sa kanyang ugat. Tinignan niya si Elara hindi na bilang isang halimaw kundi bilang isang biktima. Ang kanyang mata ay hindi nagpapakitang takot kundi nga awa at higit sa lahat ng tiwala. Elara, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Huwag mo siyang pakinggan. Ang dugo ni Amalia ang nasa sa iyo. Ang dugo ng isang tagapangalaga. Ikaw ang magpapasya kung sino ka, hindi siya. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para manakit, kundi isang alok ng pagtulong, isang alok ng pakunawa. Ito ang sandali. Ang huling pagtulak. Tumingin si Elara sa brutal na labanan sa pagitan nina Lolo Adolfo at Tio Mateo. Nakita niya ang kabayanihan sa kanyang lolo. Pagkatapos ay tumingin siya sa galit at kasakiman sa mukhang kanyang tiyuhin. Tumingin siya sa takot ngunit matatag na si Leo, na nag-aalok sa kanya nga isang pagpipilian na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Mateo. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ang tinik ni Amalia at ang tinik ni Mateo ay nagsisigawan. Ngunit ang tinik ni Leo na nagsasabi na siya ang may hawa ang kanyang sariling kapalaran. Ang siyang nanaik, isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi ito ang ungol ng isang halimaw. Ito ay ang sigaw ng isang taong pinuputol ang kanyang tanikala. Isang sigaw ng paglaya. At sa isang kilos na mas mabilis pa sa kidlat, lumingon siya. Hindi patungo kay Leo, kundi patungo sa kanyang tiyuhin.
Sinugod niya si Tio Mateo na noon ay abala sa pakikipaglaban kay Lolo Adolfo. Hindi inaasahan ng mangkukulam ang pag-atake mula sa kanyang likuran. Ang kanyang sariling sandata, ang nilalang na kanyang nilikha ay bumaling laban sa kanya. Taksil! Iyon lamang ang naisigaw ni Mateo bago siya tamaan ng matatalim na kuko ni Elara sa kanyang braso. Ang sakit mula sa atake ay sumira sa kanyang konsentrasyon. Ang maitim na baging ay biglang nanghina at naging abo. Ang maanino sa masulok ay tuluyang naglaho. Ang liwana ni Aling Sala ang siyang pumuno sa buong silit. Nakita ni Lolo Adolfo ang kanyang pagkakataon. Habang si Mateo ay natigilan sa pagtataksil ni Elara, mabilis na binikas ng matanda ang isang orasyon ng pagtatali. Itinutok niya ang kanyang espada na ngayon ay nagliliwanag at itinusok ito hindi sa katawan ni Mateo kundi sa sahig sa gitna ng sirang bilog na simbolo. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabog mula sa sahig. Ang lahat ng itim na mahika sa bahay ay tila hinigop nito. Napasiga si Tio Mateo, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pagkawalang kanyang kapangyarihan. Ang itim na enerhiya ay marahas na hinila palabas ng kanyang katawan. Ang kanyang balat ay biglang kumulubot, ang kanyang buhok ay naging puti at siya ay bumaksak sa sahig. Hindi patay, ngunit isang lalagukan na lamang ng isang tao. Ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng nawala. Sa isang malakas na tunok ng nababasak na salamin, ang pader nga anino sa labas ng bahay ay gumuho. Ang normal na tunog nga ang huning nga kuliglik, ang ihip ng hangin ay muling pumasok. Tapos na ang ritual. Nakatayo si Elara sa ibabaw ng walang malay na katawan ni Mateo. Ang kanyang nga kuko ay nakabuka pa. Ang kanyang buong katawan ay nangingi mula sa pisikal at emosyonal na pagod. Nakatingin siya sa kanyang makamay na may bahid ng dugong kanyang tiyuhin. Siya ay nakakatakot at kawawa sa isang pagkakataon. Si Lolo Adolfo at Aling Sala ay kapwa pagod ngunit nagtagumpay. Si Leo ay nakatingin kay Elara. Hindi na may takot, kundi may isang malalim na kalungkutan at pasasalamat. Ang eksena ay nagtapos sa ganitong imahe. Ang talo ng kontrabida, ang mapagod na bayani, at ang naghihirap na kaluluwa na gumawang tamang desisyon na nagligtas sa kanilang lahat. Ang katahimikan na bumalik sa bahay ay hindi katahimikan ng kapayapaan kundi ng pagod at ng bigat ng katotohanan. Ang sahig ay puno nga abo nga tunaw na baging mabasak na gamit at ang matuyong bakas ng itim na mahika. Sa gitnang lahat, nakahandusay ang walang malay na si Tio Mateo, isang lalagukan na lamang na walang kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay isang lukot na mapanganatalong galit. Dahan-dahang lumapit si Elara sa kanyang nga kamay na hanggang ngayon nanginginig pa rin. Pinagmasdan niya ang kanyang nga kuko habang unti-unti itong umurong. Bumabalik sa normal na anyo. Ang itim na enerhiya sa kanyang mamata ay dahan-dahang naglaho na naiwan ng isang malawa at malalim na karagatan ng kalungkutan. Hindi na siya ang halimaw na sandata ni Mateo, ngunit ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na hindi na rin siya ang dating dalaga. May nagbago sa kanya, isang bagay na hindi na may babalik pa. Tumingin siya kina Leo at Lolo Adolfo. Ang kanyang mukha ay isang pinahalong hiya, pasasalamat at pihati. Patawat, iyon lamang ang naibulong niya. Ang kanyang boses ay basak. Lumapit sa kanya si Aling Sala. Hindi nang huhusga, kundi may pakunawa. Ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa balikat ni Elara. Ang lason ni Mateo ay nasa iyong dugo. Ija, mahinahon niyang sabi. Ngunit ang espiritu ni Amalia ay mas malakas. Hindi ka na isang alipin kanyang galit, ngunit hindi ka na rin isang ordinaryong tao. Ikaw ngayon ay isang bagay na nasa pagitan ng dalawang mundo. Sa loob ng sumunod na 2 araw, habang unti-unting naghihilom ang kanilang masugat, ang baryo malalim ay dahan-dahang nagigising mula sa kanyang mahabang bangungot. Ang sumpa ni Mateo na nakatali sa kanyang kapangyarihan ay naglaho kasama nito. Ang mamay sakit ay nagsimulang bumangon. Ang maitim na marka sa kanilang balat ay naglalaho na parang masamang panaginip. Ang mataw ay nagsimulang lumabas ng kanilang mabahay.
Ang takot sa kanilang mamata ay napapalitan ng pagtataka at pagkatapos ay ng pasasalamat. Si Mateo ay kinulong nila sa isang lumang bodega kung saan siya mananatiling isang ordinaryong matanda na walang kapangyarihan. Haharapin ang husgang ang taong kanyang isinakripisyo. Sa mga araw na iyon, gumawa ng desisyon si Elara. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng bahay sa ilalim ng mabituin, kinausap niya sina Leo at Lolo Adolfo. "Dito na ako," sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat ng isang panata. Ang lugar na ito ay sinirang galit na nakmula sa aking lahi. Tungkulin kong pagalingin ito, ang kapangyarihang ito. Sabay tingin sa kanyang mga kamay. "Hindi ko ito hiningi, ngunit narito na. Gagamitin ko ito hindi para manakit, kundi para magbantay. Para siguraduhin walang Mateo na muling babangon at walang Amalia na muling mamamatay ng walang hustisya." Tinanggap niya ang kanyang bagong pagkatao, hindi bilang isang sumpa, kundi bilang isang responsibilidad. Siya ang magiging bagong tagapangalaga sa ilalim ng paggabay ni Aling Sala. Dumating ang araw ng kanilang pagalis. Habang inihahanda ni Leo ang kanilang magamit, nilapitan siya ni Lolo Adolfo. "Ipinakmamalaki kita, Apo," sabi ng matanda, isang ngiting ang pagangang makikita sa kanyang ngalabi. "Hindi dahil sa iyong flock, kundi dahil sa iyong puso. Sa harap ng kasalanan ng ating ninuno, hindi ka nagtago. Humarap ka at humingin ng tawad, iyon ang tunay na katapangan." Tumingin si Leo sa kanyang kamera na nakapatong sa upuan. Hindi na ito isang laruan para sa kanya. Ito na ngayon ay isang kasangkapan, isang responsibilidad. "Hindi ko nasisirain ang maalamat, Lolo," sabi ni Leo. "Sa halip, ikukwento ko sila ng may paggalang. Ikukwento ko ang katotohanan na may mahalimaw na nakukubli sa anyong tao at may magabayaning isinilang mula sa dugo nga biktima." Ang kanyang channel na Mythbuster ay magiging isang tagapagtala ng magakwentong hindi dapat makalimutan. Sa Bukanangang baryo, nagpaalam sila. Ang mga taga-baryo ay nakumpol upang magpasalamat. Ang huling kinausap ni Leo ay si Elara. Tumayo sila sa ilalim ng arko ng awayan, sa pagitan ng mundo ng baryo malalim at ng mundong nasa labas. "Salamat, Leo," sabi ni Elara. Isang malit ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. "Ipinakita mo sa akin na ang isang de la Cruz ay maaring maging iba." Ngumiti pabalik si Leo. "At ipinakita mo sa akin na ang lakas ay hindi nasusukat sa kung paano ka lumalaban, kundi sa kung ano ang pinipili mong ipaglaban. Walang mapangako ang pagbabalik, walang masalitang ang pag-ibig. Ang namagitan sa kanila ay isang pag-unawa na mas malalim pa ron. Isang pagalang sa makaiba nilang landas na pinagisang ang isang madugong kasaysayan." "Mag-ingat ka, Elara, tagapangalaga," sabi ni Leo. Kinikilala ang kanyang bagong pagkatao. Habang papalayo ang kanilang sasakyan, pinanot ni Leo sa salamin ang papalit na imahe ng baryo. Umalis siya ron na ibang tao na. Hindi na isang vlogger na nakahanap ng multo, kundi isang tagapagdala ng kwento na natakpuan ang kanyang sariling kaluluwa sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang paglalakbay na nagsimula sa pag-alinlangan ay naktapos sa paniniwala. Paniniwala sa kapangyarihan ng nakaraan, sa bigat ng kasalanan, at sa kakayahan ng isang tao na pumili ng ibang landas. At sa baryong kanyang iniwan, isang bagong tagapangalaga na may mamatang naglalaman ng lungkot at lakas ng 100 taon. Ang nagsimulang maghilom sa masugat ng lupa. Kasama si Aling Sala, sinimulan niyang muling itanim ang masagradong halaman. Umawit na, maawitin na, pagpapagaling na matagal nang hindi naririnig sa gubat. Ang utang na dugo ay hindi nabayaran ng isa pang dugo. Sa halip, ito ay sinimulang hugasan ng maluha ng pagsisisi at ng pawis ng pagbabagong buhay. Ang kasaysayan ay hindi kailanman nabubura, ngunit ang hinaharap ay laging maring isulat muli. At iyon ang pinakamalakas na mahikas sa lahat. Hindi ang paghihiganti na sumisira, kundi ang pagpapatawad at pagpili na maging mabuti sa kabilang lahat ng kadiliman.